ng onting boost na okay, Oo. nadagdagan tayong 3 points, mayroon pa tayong control sa destiny natin. Oo, kumbaga parang hindi mo man kontrolado ang buong destiny mo, at least kalahati ng iyong destiny. Oo, meron. Hawak mo pa rin. Oo. Okay, tingnan na lang natin kung ano nga bang mangyayari sa future dahil Terizla, nandito na naman. Blitz draft tayo mga kapatid. Called it. Napakabilis ng ating draft. Okay, so they go for the Terizla kay... Ang bilis eh. Oo nga eh. Wala pa ata 5 seconds, Webix. Gets na nila eh. Okay. Tsaka madalas pag ganito yung mga banning mo, tapos meron kang Fred, siguro i-refill na lalabas dito. Ay, hindi. Uy, naglilia. Ay! Tapos yung nag-export din. Hindi na ba si X-Board? Okay, so binalikan nila yung isa sa mga classic. Hindi naman sa classic. Pero a few months ago kasi, nakita natin ang lakas ng Terizla. Biglang lumabas yung export. Sabi ng mga Terizla main, ano to, ba't wala akong magawa sa export na to? So binalikan lang yun ng Echo. Tapos dahil frontline heavy, naglilya naman sila. Sabi ng Minana Evos, sige mag-i-exa ulit kami dito. Mapupunta na naman dito kay Sanford yung pressure na yung flicker at saka last insanity niya. Isi-save niya talaga para maabutan lang yung Iksha. Oo. Tapos ang masama pa nito, kapag may wind of nature na ang isang Iksha, kailangan mo pang isipin kung kailan mo ibabato yung last insanity. Oo. And this time around, no, I do agree na talagang napakaganda ng isang export against Terizla, and siguro na lang sa itemization na lang natin aabangan kung ano nga ba magiging adjustment dito ng isang Iksha. Pero sure naman to, wind of nature, men. Ikaw ba naman, inaapoyan ka na, syempre hihipan mo, di ba? Kaya nga wind eh. Kaya nga wind of nature Science din yun. Science. din yun. Yeah, going back. Gusto ko yung adjustment na ginawa ng Echo. Di nila pinilit yung Pakito na dadaanin sa Grace. balagbagan. Balagbagan eh. Sabi nila gusto nyo team fight, yung in-out, kami din. Meron kaming Lilia, bato-bato ng mga sago, meron pa kaming export, pay lang. Yan yung nakaka-bad trip na kapag 5 on 5 yung akala mo walang ginagawa sa'yo, pero unti-unting nauubos yung buhay mo, unti-unting pumuputok. Tsaka malagkit to kaya napakaganda ng Rafaela ban mula sa Echo. Yung slow immunity ng Rafaela could have been a major factor for Echo. Siguro maging haka Spider Miles na ang ginawa nila. Feeling ko yung last pick na lang dito available para sa Minana Evos. Kung gusto nila mag-heal, mag-estes sila. Pero kalaban mo export, kalaban mo Lilia, parang ang hirap mag-estes doon. Parang checkmate Oo, na-checkmate ata. Queen's Gambit si Idol Queen's Gambit. Ako digi dito, boss. Ay, oo, may digi pa nga. Kaso walang heal yun, pero pwede na. Pwede May shield. Lakas ng shield nun eh. Masabi lang Hoot! Yan na nga, nilabas na ang Diggy. And ang maganda dito sa Diggy, siguradong matiwasay ang buhay sa frontline. Ang kailangan nga lang mangyari dito ay siguraduhin nilang mauuna sila sa mga objectives para makapagtanim ng mga bomba. Final 2 picks for the side of Echo. Kaja nakalusot, isa sa mga paboritong pick ni JP at yung Benny Cutie Special na carry. Sa mundo ng mga healer ngayon, naalala ko, ito rin yung championship marksman ni Benny Cutie. Kasi kailangan mo lang naman true damage eh. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya nga true damage. Kaya nga true damage. Kaya true. So, nagme-make good adjustment, I think for Echo. Kasi in-expect nila na mag-healing ulit ang or magsusustain ulit ang Minana Evos. Yeah, but then they have to watch out for the shields. Ang taas ng shield binibigay dito ng isang Diggy, and that true damage will not bleed through that shield. Tapos yung wala pang healer ang side ng Echo. Kaya kapag tumagal sa isang Lord fight ay talagang tumataas ang effectivity ng mga bomba dito ni Diggy. And same as Game 1, Faramis na naman ang ating nakikita. Minana Evos ngayon. Yan, kailangan lang natin ulit-ulitin para sa mga viewers dito kung gaano ito ka-importante para sa Minana Evos. Fate is not completely in their hands. Pero at least kung manalo sila dito ay mahahawakan nila ang kalahati ng kanilang kapalaran. Meanwhile for Echo, kung makuha nila ang Game 1 na to, top 1 secured na. Kailangan umariba ni Spider Miles dito sa kanyang paghuhut-hut, I think. Hindi pa ako nakakita ng Iksha Diggy in the lane. Pero nai-imagine ko na yung poke na ibabato kay Benny Cutie. Ang sakit sa ulo nun, men. May mga laser na, may mga jabomba pa. So medyo yung range, parang kahit meron kang phantom step, parang hirap makalasit nun. Nasa kamay ata to ng mga damage dealers ng Echo.
dapat on point yung mga binibitaw dito ni Sanji on that Lilia, yung placement, yung positioning dito ni Benny QT. Kasi pag makapag-free hit sila, eventually, yung kakunatan, yung healing ng Minana Evos, mararamdaman talaga nila yung hapdi ng damage ng Echo. Pero again, parang mas mahirap ma-pull off yung lineup ng Echo ngayon eh. Kumbaga parang ang daming kailangan isipin in a Oo, team fight. ang dami. Marami ka man ibabato, yung tipo na pwedeng madaming madamay sa mga pasabog na ilalabas. Kailangan pa rin perfect ang timing ng pagpapasabog ng Echo. And this time around, Minana Evos, no? Pwede pa, ito yung may option silang umulti lang tapos maglakad. Oo, Digi. Digi kasi sila eh. Uy, pero kakaiba to ha. Tumulong agad si Sanford sa pagkuha ng Lito, Wanderer at Poke para kay Lancy para mapadali ang buhay din ni Sanji sa gitna. Oh, I like the emblem choice coming in from Benny QT and JP nun. Pareha sila ng quantum charge towards para lang para masustain yung mga bomba ni Tiggy. Oo. Sinamahan na rin ni JP. Alam niya napaparating tong. Nakaka-bad beats yan. Yung Digi talaga, nakaka-bad beats sa lane yan. Oo. Ayan ang mga Bumps Bunny. Hindi ka makalapit. Kaya, ito talaga makita mo. Oo, Double gold lane start para sa dalawa. Yung pressure binibigay ng Digi. Kaya ayaw na ayaw to ni Coach Ducky. Parusa talaga kapag tinambayan ka ng Digi sa lane, especially if gold laner ka. Pero Kaizen pwesto dito kay Sanford. Grabe. Gandang heavy spin. Heavy spin ipit mula kay Kaizen. Walang shield si 4D. At binigay pa kay Lord JM. First blood para sa Minana. Ay, kumuha pa ng plato si JM dun sa top lane. Isa to sa mga keys to victory nila, di ba Renmar? Kailangan targetin si 4D ng napakaaga pa lang. Go for 40 at ginagawa nila yun not just for this game pero yung game number 1 again na shutdown effectively ng Minana Evos yung galaw ni Sanford taking him out of the game. And kung sino man nag-shot call doon, if it was Kaizen, isipin na lang natin, if it was Kaizen, ang ganda ng shot call na yon para i-gank kagad early on yung explainer ng Echo para din mas lamang sila para sa unang turtle. Okay, penalty zone, flicker combo. Nailalabas si Lord JM. Mula doon na naman si Carlito. Carlito, susubok mag-Razor Slot. Pero si Jason pa rin ang makakuha ng Retribution. Mawala si Lancy. Flamethrower at Mass Insanity. Nakabawi si 4D. 2 for the turtle. Minana Evos man na nakakuha ng turtle na yun. Kamuntikan din sa may bandang ibaba, Min. Yung quantum charge hindi na nakakasabay sa poke. Oo. Ganon nakasakit man din. Tingnan mo, binigyan na lang. Sabi ni Benny, bahala na kayo dyan. Basta lalasitin ko na lang. Ngayon ko lang nakita yung combo na to eh. Yung reverse time tapos Star Helix. Ang daling ilan. Nung isang Iksha. So hindi mo kailangan mag-position. Highest KDA by a team, by the way, yung Minana Evos 47, top of the league. And now, Minana Evos, pinapakita din nila yung, again, the control, yung composure. You are witnessing a team na gusto talaga makapasok sa playoffs after so many seasons, after so long. Oo, ilang season na rin pala no, na inaabangan natin makarating ang kanilang mga earlier iterations din no, ng Minana Evos. But this time around, mukhang ayaw na nilang tumatlo pa. Gusto na nilang tapusin ang drought, pero Echo pa rin ang kalaban nila. Again, hindi biro talunin ng Echo no matter what happened in Game 1. And right now, looking at the item build, no, mukhang nagpantalon muna si Benny QT. Naranasan na kasi niya ang sakit nung last game. Makati talaga yung Iksha na yan. Tingin ko, ano pa yan eh. Nasa pool pa yan ng Munto na, okay, ano yung mga ino-nerf? Okay, number 2, number 1, Iksha. Wait, number 1, Matilda. Number 2, Angela. Number 3, si Iksha, sakit eh. Shoutout sa mga Matilda player dyan. Wag nyo naman masyadong galingan. Nakalista na yan sa mga developers, game dev ng Munton. Kita na nila. At syempre, gamit na gamit ngayon ng Minana Evos. Yep. At ngayon, Turtle ay lalabas na rin after 10 seconds. Pero mukhang iba ang balak ng Echo dito with a big rotation and down bot lane. Pero naamoy ata ng Minana Evos. Ganda ng placements ng mga Jabums ng isang Digi. Tingnan natin kung saan pwesto si Sanji, kung sa Turtle, if it's gonna be a 3-2 push or 3-2 pabor sa Turtle or 3-2 pabor sa gold lane. Hinintayin na lang natin yung ikot ng dalawang mid laners, tapos nakita mo naman yung damage na kuha dun ni Lancy. Kaya sobrang lakas ng isang Lilia ngayon. Kanina nga napansin natin na fade away retry pa. Saan ang galing yun? Clutch! Nakita yun. Actually, nakita yun kanina sa minimap. Hinila yung Iksha, pero sobrang lalim ni Domeng sa tower. Bitin. Yung naging damage. Nabitin na sobrang clutch din yung pagdating doon ni Lancy na nakapag Nether Realm pa talaga siya para sigurado na hindi mapipitas doon si Domeng.
Oh, ngayon, Turtle, hihilain ni Sanford pero sa may bandang ibaba. Wow. Push is real para sa Minana Evos. Biruin mo, pinatagal Aji! nila yung pagong. Okay, pero walang Netherrealm. May pagbawi na gagawin ng Wow. Echo doon sa bottom side. Ngayon, lilipat tayo dito sa camera sa bandang Turtle. Last Insanity. Who's gonna get it? Si Lord JM yon, pare, with a penalty zone. Maiwan si Carl. Tusok, Abrasive Strat, tatamaan ng hangin. Carl, Kaizen. sumusubok. Taunt na lang. Kaizen, Pounder coming in. Ayun yung mga sagot na binabato ni Sanji. Lilipat JM. si Lord. Ayan, Makati. Makati. Dapat kamuti mo. Kaya mga Mapa-flicker, palayo si Idol. Yung kamot na hampas pala yung nararamdaman mo, kaya sobrang sakit. And what a call there by Echo. Actually, na-force sila mag-split. Si JP at saka si Sanji pumunta dun sa bottom lane para matulungan dun si Benny Cutie, or specifically Sanji, para mas lumamang sila. Nakakuha sila ng mga kills sa domain, kaya nakakuha din ng onting damage sa turret doon si Benny Cutie. Pero pagdating naman dun sa Turtle, Minana Evos, again, great composure, great targeting. Ginagawa talaga nila ang lahat para mahirapan si Cartesian na makapag-retry sa point na si Lord GM na nga nakapag-last hit dun sa Turtle. Oh, 2 turtles na rin ang nasa kamay ng Minana Evos pero even ball game pa rin ang ating nakikita dahil sa mga napakagandang micro plays na pinakita ng Echo doon sa may bandang ibaba. And that's with Benny Cutie. 1-0-1 in this game right now. Ito yung kalmado pa nga yung bagyo pero masakit na. Oh, medyo kumakati na yan. Nararamdaman mo na yan na unti-unting nagpuprok eh. So, kung ikaw si Kaizen, kung ikaw si Lord JM, ingat ka. Okay, Star Helix combo with a barrage mula kay Domeng just to clear everything in the top lane. Di talaga nagbibigay ng torre ang Minana Evos. JP? Okay, pero may hila pala. Yun pala yung... Uy, meron ka na flicker mula kay Lancy. Sabay penalty zone defense. Para kay Lord JM, si Sanford ngayon nababanatan. Ultimate para kay Sanford, umikot-ikot para Beyblade. Damage coming in, pero walang makukuha ang Echo. Maliban na lang kung si Carl Maliban na papalik! lang. Ay, nako, nahila na Natalian. reverse time at naipit. Ang naiwan ay si Carlito. Minana will take that kill. Makakaisa na tore ang Echo sa may bandang ibaba. Gustong gumante ng Iksha sa itaas pero mukhang makakakuha naman ang libreng turtle ang Minana dahil wala pa rin si Carl. Who will gain more assists in this game? Spider Miles or JP, mag-comment lang kayo dyan with the hashtag SmartPowersMPLPHS12. And now Minana Evos will be freeing up. Free Turtle. Ang makukuha nila, Lancy will be forced back. Wow! But Echo, hindi sila makagalaw, makaariban na masyado sa ginagawa ng Minana Evos, the control, the great and improved team fighting na pinapakita ng Minana. Where was this Minana 3 weeks ago? 4 weeks ago, yung mga bagong dating pa lang, ang dami nilang tinimpla. Pero ito nga, buti na lang hindi pa too late. Biruin mo, nakakasabay sa World Champions din. Umabot pa yung timpla, pare. Natimpla pa ng tama. Nalagyan ng tamang milk, ng tamang sugar. Talagang ito na yung perfect eh. Kumbaga sa kape, ito yung perfect coffee na gusto nilang makuha. Coffee guy ka ba? Onti lang. Onti lang. Basta yun na yun eh. Kung coffee guy ka, magigets mo yun eh. Oo, may gets mo Oo na yun talaga. Minana Evos this time around talagang pinapakita nila na ito yung pwede nilang mai-offer going towards the playoffs. Pero again, hindi pa rin nila kontrolado. Kailangan nilang maisilya ito. And Echo right now, parang bagyong nananahimik lang sa simula. Para sa akin yung magandang nakuha ng Minana dito, yung mga last on picks kasi sa meta ngayon, na nagagamit nila ng tama. Yung Terizla, yung Iksha, nakukombohan nila kasi nga, si Spider Miles, healing man yan eh. Healing man, shielding man. And nagme-make sense yung kapag mahila ka ng kadya, edi kung hindi mo matatanggal yung suppress, i-shield mo na lang. Buhay pa rin. Sinabi na dati ng Minana Evos and Spider Miles, meta ko to. Meta namin to. Makakahanap kami ng paraan and now they are doing it on the way, potentially, to taking full control of this game. Pero malapit-lapit pa ang farm. Ben Cutie, you see there, up to a golden staff, 6,300 and counting. Mga 300 to 500 lang ng gold ang lamang ni Domeng. So that's good news for Echo na malapit-lapit ang gold ng kanilang marksman. Pero in terms of makakalapit ba sila sa mga team fight kasi ang taas ng poke yung ng Minana Evos, ibang tanong na yun. Parang ang hirap din kasi lumapit, especially tuwing up ang full barrage. Hihintay ko din kung either DHS ba yun o Wind of Nature. Pero mukhang makukuha pa din naman ng Echo ang kanilang purple buff. First Lord of the game ay nandito na rin. At kung mid lane ng usapan, konting kalabit na lang ang tore ng Minana Evos doon. Ano pa rin, clear wave pa rin, shadow bursters pa rin. Para kaya Lancy just to clear and maprotektahan yung tower para sa kanila
pumapabor ang pagkontrol. Kung mapapansin nyo, laging sila nagsisimula ng laban. Si Yes. JP ang merong Divine Judgment pero parang nasa Minana ang driver seat eh. Oo. Nasa Minana talaga ang driver seat ngayon with a 1.5k gold lead. Pero may team fighting prowess ang Echo dito. Pwedeng magpasabog si Sanford ng isang malupit. Pero si Okay. Sanji natali ng bahagya. Lord JM. Lord, sino makakuha kalahating HP? Mukhang i-hold lang ng parehas na kupunan. Sa strike lang, of course. Sina Sanford sa bandang gilid. Tansy. Shadow Stampede poke lang din with the burst. Ay, naku, yung mga Bombs Bunny kasi, pare. Ayan na si JP. Sige, Bombs Bunny. Ito na ang pagsabog ni JP ngayon. Oh! Ay, pero ang ganda ng Times Journey Diyos ko, Shield. Lord. Sabay barrage mula kay Domeng. Inipit ngayon si Kaizen pero nabuhay Buhay pa si pa. Kaizen. Walang na-deads sa side ng Minana Evos. After nung laban na yun, ang dami nangyari. Pulado lang lahat. Clutch! Clutch pa rin si Lance C. Yung pala yung C sa pangalan niya. Clutch with the Netherrealm. Yun na yun eh. Yung biro mo perfect yung pagkuha ni JP sa perfect Oo. target. Pero Lord ngayon, masesecure nga ba ni Kaizen? O si Sanford ba ang kukuha? Last Lance insanity Clutch. na gamit na rin. Lance Oh! bumagsak! Una pa rin yung siya ni Carl TC pero Carl! wala na si Carl. Si Domi ngayon mapapawala. He's down! Makikill niya si Sanford. Lord JM makakuha din ng kill. Lipat sa Lord. Nandito si Supernan. Benny. Ang tindi ni Benny. Lumipat na ng side. Lumipat na ng side si Benny. Hindi ko alam kung nakikita pa si Benny dito. Di JP. ata alam. Di nila alam. Di alam. Go pa si Benny. Benny umaamba. Benny, wala Nakita siyang gagawin though. Kaizen will get that Lord. All objectives na secure ngayon ni Kaizen. Talagang pinapakita niya na totoo ang sinabi niya last week pa. All in na ang Minana Evos in lahat ng objectives this game ay sa kanila napunta. Put respect on Kaizen's name. Kung nakalimutan nyo man siya, allow him to reintroduce himself. What a game by the jungler of Minana Evos. At nakita mo, buong Minana Evos, klarong-klaro ano gusto nila mangyari. The timing of the ultimate. Sulit na sulit lagi ang Time's Journey, ang Netherrealm. At Wow. doon, nalalason, nasabi mo man, Jean, kanina yung keyword, nalalason ang Echo. And men, kung titignan natin ang instant replay dito, naging maganda pa rin ang response ng Echo. Nakakuha pa rin sila ng kills. Pero yung in and out na pinapakita ng Minana Evos dito, yung pag-juggle nila na in their own formation around that Lord was really good. Kitang-kita na nag-improve ang kanilang communication. Pero again, Echo, really good at defending their base. Huwag nating kalimutan ang isang depensa na pinakita ni Carl TZ at Benny Cutie. That joy and that carry. Yeah. Yung parang hindi na natapos yung depensa. Yeah. Kung kaya gawin ng Echo sa 10,000 yon, paano pa kaya sa 3,000? Nangyari yun eh. Nangyari talaga yun, kaya may proof. Then again, iba na ang nangyayari dahil sabi ng Minana, kami lamang eh. Pero pulado si Ate, Kaizen. oh! Uy, pangalawang hila kami Netherrealm na naman! Pero ganda Oh ng my Netherrealm God! Save. What? The save is real. All in ang mga hukbo. JP is down, ladies and gentlemen. Minana Evos striking towards the top lane at gugo pa yung bottom side. This time, magiging disiplinado muna. Ipupush pa nila Wow. yung mid lane. May mga Bombs Bunny, pare! Oh. Sumusugod si Black Spider Shoes. Miles. Black Shoes, tumutro damage. Si Benny Cutie, 2-0 by this. Oh no, Sanford, wala nang Firaga armor. 5 Bote seconds, naman JP. ang punteriya. Ay, ay, Base ay, lock ay, naman! ay, Base lock! Base lock! Bumi-base lock eh. So galing na ma-base lock na yan, Doming. Then again, kalahati ang buhay ng base. Buhay pa ang Echo. Wow! Minana Evos, Onyx PH, Omega, nanonood ba kayo? Kayong tatlo ang nag-aaway para sa last 2 slots for the playoffs. Pinapakita na ng Minana Evos. Gusto namin to. Men, gustong-gusto talaga ng Minana Evos. Right now, nagmamatter pa ang gold lead at may 6,000 lamang ang Minana Evos. For Echo, kailangan nilang bumili ng oras. Kailangan nilang patagalin to. At kung titignan natin yung damage na meron sila, medyo malaki na pero hindi pa rin talaga sapat para Yeah. pumatay ng isang target. At Yeah. kanina, nakita natin kung ano ang presyo sa maling paghila. Okay lang eh, okay lang kahit walang heal. Basta meron kaming shield, meron kaming Netherrealm. At ang pinakamaganda dito, hindi nila pinagsasabay. Laging naka-layer eh. Mauna ka, mauna ako para goods na goods tayo. Bali wala yung Divine Judgment. Usually yung Echo, kapag meron silang pang peak of potential, nagagawa nila yun ng tama eh. Nababurst na ngayon, hindi. May kasabihan tayo dito. Mabigay mo na lahat ng mga objectives, huwag lang yung huling Lord. Oo. And this may be the last Lord. Echo,
Kung Carl Tizzy special ang ating makikita dito at masesecure nila ang Lord na to, may chance pang mabaliktad nila in 15 minutes in. At hahawakan na ngayon ng Minana Evos ang Makakalapit Lord ba? na ito. Makakalapit ba ang Echo? Yun yung tanong. Anime moment. Anime moment. Pero may poke na ginagawa sila. Lancy tsaka yung mga Jabams eh. Ito. Oh, JP. Nakita ata. Conceal from JP. Makikita si JP. Tataunsan pa. Inipit si JP! Inipit yung ibon! Flicker out para kay JP. Sino Petri makakuha battle! ngayon? Petri Dito na battle! Si Kaysen pa rin! Ang makakakuha ng Lord! Pumiprita lang si Very Cute dito sa batang gilid pero yung damage shot medyo 10 beats na dahil killing spree pa si Domeng AR. Sabay nagmamarcha na Yung base! po. All in! Minana is real! And the ball so galing naman this! Bumaba na lang si Medic Duty. Tingnan natin desperate times. Pero si Medic Duty mapapirst down ni Domeng is the name. And Minana will get the 2-0 victory. The upset is real! Hindi man lang nakaisa at buhay pa rin ang pangarap ng hukbo! The winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. Sinabi dati, oras na para manalo. Sabi ngayon ng Minana Evos, oras na para sa 2-0. Men, ito yun eh. Nabigay mo na sa Manjin Paldas Vlogs to, di ba? Nabigay natin sa Manjin Paldas Vlogs. Boy, nag-predict yan. Predict. Anyways, tiwala lang ibos yan. Oo. Tiwala lang ibos yan. Sinabi natin nasa dark dimension yung Minana eh. Kumbaga, nilaban siya ni Maximilian Pegasus dun sa dark dimension. 2 matches ka lang this week. Yung mga makakalaban mo, 3 matches. Dapat lahat ng matches mo, mapanalo mo. And for Echo, no, isang panalo pa rin naman. Di pa rin nagbabago ang storya. Oo. Baka isa lang sa mga sunod na laban ay top 1 secured pa rin sila and upper bracket pa rin naman. Dapat lang palakpakan ng ating reigning world champions. But Minana Evos, it's their time to shine for this battle. A 2-0 to start off our match. And by the way, you can catch MPLI on November 15 to 19 to witness the top 4 MPLPH teams compete in the only tournament in which a PH team has yet a dominate. Di ba tayo na nanalo doon? MPLI. Malapit na yan, ha? Malapit na. Man, masishake up yung standings. Yes, sobra. Sobrang, ito yung pangyayari na ina-expect natin. Pag ito nangyari na 2-0, hanggang dulo, hanggang Sunday, manunood tayo MPL. Tapos kung hindi ako nagkakamali rin, may chance pa atang madagdagan yung mga papanoorin dito. Oo, may chance pa nga. Very small chance, pero may chance pa nga mag-tiebreaker match-up pa nga yung Omega at Minana Evos. Quick update. Ngayon, Minana Evos, 5th in the standings with 16 points. 16 points na sila, while Onyx Philippines and Omega Esports occupying 6th and 7th respectively with 15 points. Ay, naglalaban-laban na talaga ang mga kuponan dito. Ang last 3 teams na inaabangan natin, 2 sa kanila makakaangat. Ben, ito yun ha, medyo lumamalaki ang fanbase ng Omega. Yung Onyx, nagpapakilala na ulit. Tapos yung Minana Evos, nahanap na nila yung tamang timpla. Parang ang nakakalungkot na isa sa 3 yun. Hindi natin makikita sa playoffs. Ganun talaga eh. Matatalo ka, mananalo ka. Ang maganda ibibigay nitong 3 for sure, yung laban hanggang dulo. Kung ikaw ay isa sa mga 3 teams ngayon, specifically Minana, na nakuha nila yung perfect opportunity, kailangan na nila ngayon kung saan man sila nagdadasal ngayon sa hukbo, kailangan nilang ibigay yung negative aura doon sa Omega tsaka sa Onyx. Kasi hihilingin na nila na dapat pumigil yung points nyo, dapat matalo kayo. Grabe naman yung Diyos na dinadasalan ng Minana Evos. No? Parang tagabigay ng negative. Hindi, kayo ang kailangan manatili dyan sa may banda baba. Ganun na eh. Pili ni Ira. Oo, ganun din actually sa Onyx at Omega. Kung nanonood yung Onyx at Omega ngayon, parang low-key sinishare na nila Echo eh. Kasi para sure na kami eh. Pero Ben, iba ang nangyari this time around. What an upset. Ito yung mga hindi natin na inaakala na mangyayari. Pwedeng mangyari. At nangyari talaga sa harapan natin at panimula pa lamang ito ng ating Week 6. Kailangan natin i-praise yung coaching staff ng Minana Evos. Sila Coach Bitoy, Coach Imba DJ. Yung handa talaga nila, kitang-kita. And not just the coaching staff, the players. Ilang beses natin sinabi sa cast na yon, yung timing, yung communication nila. And of course, Kaysen, man! Huwag niyo kalimutan si Kaysen.
going back to MPL Philippines Season 10, one of the junglers to watch out for, now in a key role para sa Minana Evos. Hindi ko kalimutan, nandito pa rin ako. Ang ganda nga, no, yung communication, tsaka na rin yung pag-step up talaga niya para sa team. At bukod doon, parang lahat sila talagang naging magandang mag-communicate, no? Ibang usapan na kasi talaga yung kaya nyong mag-in and out in a team fight. Mahirap gawin yon. At tayo naman ay makikipag-communicate sa Minana Evos kasama ni Mara Aquino. Punta na tayo sa main stage. Mara, ikaw na muna. Thank you, casters. All right, everybody, give it up for Minana Evos. Ang galing kasi with that sweep, that 2-0, umakyat sila ngayon ng fifth place. With 16 points, di ba? 16 points. Let's give him a round of applause. 5th place na. So you're getting safer and safer to become part of the playoffs. Pero, ang naging safe dito, doon mismo sa game number 1 pa lang, itong si Lord JMAR dahil ikaw yung nakabantay kay Benny Cutie. Game 1 pa lang, ang Echo, they've been trying to split push. Pero lagi kang nandun, nakatutok. Was this part of your game plan dahil known si Benny Cutie ng ganon? And because of that, you guys were successful. Ano po kasi, wala pong magsisegue, ay magde-def po sa amin. At saka ako lang po yung makakasustain. Tsaka po alam din po namin yung gameplay ni Benny na nagsisegue po. Kaya po, prepare po kami sa ganun. And kudos to you dahil napaka-effective. Actually, curious ako. Before coming to today, maybe si Coach Yanyan can give us an insight. Coach! Coach! In the beginning kasi, syempre, there were a little bit of struggles with Minana. And you're facing the world champion na isang beses pa lang before this game na natalo. And then, pumasok kayo, needing points. Paano nyo nasigurado na walang intimidation to sa players nyo because every point counts from here on forward? Binibigay namin sa mga player namin na kahit sino kalaban namin, pantay-pantay lang yung tingin namin. Walang malakas, walang mahina. And how did you motivate them before coming to today? Paano nyo sila na-motivate bago pumunta dito? Paano nyo sinigurado na all out sila today? Bago, everyday naman ang scrim namin kahit sa scrim or mock draft namin, lagi kaming handa. Hindi kami nagsasabi na parang ma-intimidate sila sa kalaban. At ang galing kasi napatumba nyo ang ating world champs. Kayo na ang pangalawang nakatalo sa kanila. Let's give them a round of applause. And now it's time to announce our match MVP. Let me hear some names. Okay, let's take a look at the screen for the match MVP. Domeng once again. Domeng, bukas ang inyong huling laban. Ito talaga ang laban to see if you will secure the playoffs. Ano yung mindset nyo papunta bukas at meron ka bang gustong sabihin para sa inyong kalaban for tomorrow? Momentum na to. Maganda sila bukas, dudurugin namin sila. Oh. Actually, gusto ko rin malaman kay Banoobs. Banoobs, Onyx ang kalaban niyo bukas. May konting history kayo. Nag-end yung round 1. Medyo may mga sinabing hindi maganda. So, pwede kayong bumawi bukas. In fact, ngayon, naunahan nyo nga yung Onyx sa ating standings. Ano ang gusto mong sabihin kay Boss A? Manalangin na lang sana siya na manalo sila sa mga next matches nila. Kasi pag hindi sila nanalo, yun yung pinakamasarap na revenge. Ooh, and we're gonna see tomorrow with their final match for Minana Evos. Once again, let's give them a round of applause. It is now time to take your bow and take your walk of victory. What a game for Minana Evos. 2-0 ang kanilang kalaban. At dahil dyan, nakakuha sila ng 3 puntos. Paakyat na sila ng paakyat to secure their way to the playoffs. Ngayon, hihimayin natin ang ating laban. Babalikan na natin ang ating mga casters. Pasok!
Maraming salamat. Mararamdam namin ang intensity ng Minana Evos all the way dito sa casting desk, men. Nung sinabi niyo yung salitang dudurugin, parang Oh, sinabi niyo yung D-word. yung D-word, ready na sila, men. Naka-ready. Tsaka ang favorite ko talaga doon talaga yung mga sinabi nilang prepared sila for this match. High respect for Echo. Tignan natin kung anong nangyari sa Game 2 kasama ating analyst Renmark. Ano muna? Sure. Okay! Wow, Minana Evos again. Reiteration lang ang nakita natin dito. Walang masyadong sobrang bago na bongga ginawa dito sa lineup nila. Sinet up lang nila muli ang kanilang Ixia. And of course, nakita naman natin yung series MVP na si Domeng. Well-deserved, great timing. But we have to talk about Lancy. Again, yung C sa pangalan niya, clutch pala ang meaning noon. Yung timing niya sa pagbitaw ng Netherrealm. Ilang beses namin nasabi dito, yung layering, ang tinatawag natin doon, yung timing ng abilities nyo para ma-maximize yung interaction at saka yung effectivity nila. Yun yung isa sa mga susi sa panalo dito ng Minana Evos. Yung timing nilang dalawa ni Spider Miles at saka ni Lancy at sa pagbitaw ng Time's Journey at saka sa Netherrealm, dun nalason ang Echo. And of course, we have to talk about the Faramis pick and why. Again, nakita natin parang sobrang gana nga talaga. One of the meta changes na nakita natin with the response to the, again, we're going back to history here, yung Blacklist gameplay is the Echo play style of pick-off. Express, pick-off, bago mag-turtle, laban sa objective, split push. Pick-off at pick-off lang hanapin nyo. Pero pagkalaban nyo yung ngayon, newly improved and revamped healers at saka dalawa pa yung support healers sa isang team dahil nga doon sa bagong Flask of the Oasis item at saka sa sobrang lakas ng item na yon, ang sakit talaga na kahit ang ganda ng mga pick-off ng Echo, ang ganda ng mga pick-off ni JP, katulad dito, well-timed Netherrealm. Well-timed ultimates, layering of abilities. Hindi gaano ngayon napapunish ang mga double healing lineups ng mga pick-off centered lineups dahil sa binibigay ng Flask of the Oasis. All of the shields, the cooldown reductions, one of the best, if not the best item in the game right now. Add to that the fact that Minana Evos, specifically si Domeng, gets niya din yung trabaho niya. Backline lang ako, kayo na humarap, yung Faramis na humarap, yung Akai, Terizla, sige kayo na yung nasa harap, ako yung nasa backline with the full barrage at hindi makakalapit ang mga miyembro ng Echo. 2 series in a row na checkmate sila in the pickings. In game number 1, yung Ixia napunta sa 4th pick, 2nd phase. Ngayon, sabi ng Minana Evos, ay nahirapan kayo ah. Sige, ilalagay na namin dyan sa 3rd pick, 1st phase at kahit Kaja and Kari ang nabuo dun ng Echo. Again, the range and the positioning coming in from Domeng, sobrang crucial. And again, Minana Evos, full understanding ng meta ngayon na meta nila at paano maglaro ang Echo. This was a team na kitang-kita talaga yung preparation. Hinandaan talaga nila yung potential split push. Sinabi nga ni Lancy doon na gets na namin yung laro ni Benny QT at yung Echo eh. Kaya mataas yung tiwala namin na kay Lord J, or specifically Lord JM rather yung in-interview pala doon na in terms of the split pushing, okay lang yan. Mataas tiwala namin sa isa't isa na hindi kami ma-split push. So, the Flask of the Oasis point that we brought up earlier, that's for the general meta view. But we have to credit Minana Evos. Hindi nga sila nag-Flask of the Oasis dito. This is pure and honest building for their supports. This was damage para sa Faramis, damage para sa Diggy, and just pure raw sustain. Wala nga silang, kung di ako nagkakamali, wala nga din silang favor dun eh. Encouraged pa nga yung boots na binuo dun ni Spider Miles. So, again, this was just a team knowing the strengths of their lineup and playing around it. Feeling ko na kung nag-ano pa nga sila, kung nag-Flask of the Oasis na yun, overkill na yun. Sabi ng Minana Evos, hindi namin yung kailangan ng Enchanted Talisman at saka yung Necklace of the Rans. Classic build is just good, better gameplay galing sa Minana Evos.